Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming podcast kung saan tinatalakay natin ang mga isyong hindi lang mahalaga, kundi talagang nakaka-apekto sa bawat isa sa atin. Ako si Mariel. Ako naman si Nicole. Ako si Batan. At ako naman si Vladimir at ngayon araw pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang karapatan ng kababaihan at kung paano ito naging pundasyon na isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Alam nyo ba, bago makarating sa kung nasaan tayo ngayon, napakaraming sakripisyo ang mga ginawa ng mga kababaihan sa nakalipas na panahon. Noon, napakalimitado ng papel ng mga babae sa lipunan. Hindi sila pinapayagang bumoto, walang boses sa gobyerno, at karamihan ay hindi makapag-aral o makapaghanap buhay sa labas ng bahay. Pero kahit na may mga batas na ito, hindi pa rin ibig sabihin na tapos na ang laban. Sa maraming lugar, lalo na sa mga komunidad na kulang sa edukasyon, nananatiling biktima ang mga kababaihan ng pang-aabuso at diskriminasyon. Oo, Mariel, noon. Parang ang tanging mundo ng kababaihan ay nasa loob lang ng bahay. Pero dahil sa matinding tapang at determinasyon ng kababaihang nauna sa atin, nagsimula silang lumaban para sa kanilang karapatan. Dahil dito, unting-unting nagbago ang pananaw ng lipunan. Exactly, at hindi natin pwedeng kalimutan ang mga babaeng nagbuwis ng buhay para sa pagbabago. Halimbawa, si Gabriela Silang na naging leader ng revolusyon at lumaban hindi lang para sa bayan, kundi pati para sa kinabukasan ng kababaihan. At dahil sa kanilang pakipaglaban, nagkaroon tayo ng mga batas na nagproprotekta sa kababaihan tulad ng Magna Carta of Women na nagsisigurong may pantay na karapatan ang mga babae sa lipunan at anti-BAWC law na naglalayong itigil ang karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Ngayon, gusto kong tanungin kayo, para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng karapatan ng kababaihan? Para sa akin, ito ay simpleng pagkakaroon ng pantay na oportunidad. Kung ang oportunidad na mayroon ang lalaki, dapat mayroon din yung babae. Halimbawa, sa trabaho o eskwela, walang dapat na mas mataas o mas mababa dahil lang sa kasarian. Totoo yan, Nicole. Idagdag ko pa ang gender wage gap sa ilang trabaho. Mas mababa pa rin ang sahod ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Kahit pareho lang ang kanilang posisyon at responsibilidad, hindi patas iyon at dapat nating pag-usapan at solusyonan. At huwag nating kalimutan ang mga kababaihan na walang akses sa edukasyon. Sa ilang lugar, mas pinipiling pag-aralin ang mga anak na lalaki kaysa sa babae. Dahil dito, limitado ang oportunidad ng mga kababaihan na makaangat sa buhay at makamit ang kanilang mga pangarap. Kaya mahalagang itanong, paano ba natin maipapakita sa araw-araw ang respeto at suporta sa kababaihan? Pwede tayo magsimula sa simpleng pagrespeto sa kanilang opinyon at kakayahan. Iwasan nating maliitin ang mga babae dahil sa kanilang kasarian. Minsan, ang simpleng pakikinig sa kanila ay malaking tulong na. Dagdag ko pa dapat tayong maging ali o kakampi ng mga kababaihan. Kung may makita tayong harassment o anumang uri ng pag-aabuso, huwag tayong manahimik, kumilos tayo at ipagtanggol ang tama. At napakahalaga rin ng edukasyon. Kapag may sapat na kaalaman ang mga kababaihan, nagiging mas empowered sila. Mas nagiging handa sila na ipaglaban ang kanilang karapatan at maging leader sa kanilang komunidad. Speaking of empowerment, marami tayong mga babaeng nagsisilbing inspirasyon sa ating kasaysayan at sa kasalukuyan. Oo, halimbawa si Gabriela Silang na hindi natakot na pamunuan ng laban para sa kalayaan ng bansa kahit na siya ay babae. At si Corazon Aquino, ang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas na naging simbolo ng demokrasya at katatagan sa panahon ng kaguluhan. Huwag din nating kalimutan ang mga modern day heroes, ang mga guro, nurse, doktor at mga single mom na araw-araw lumalaban para sa kanilang pamilya at komunidad. Sila ang mga babaeng hindi palagi nakikita sa balita pero tunay na haligi ng lipunan. Hindi lang sila ang dapat kilalanin. Maging ang mga kababaihang simple nagtatrabaho, nag-aaral at nangangarap para sa magandang kinabukasan
ay may mga inspirasyon na rin sa kanilang sariling paraan. Kaya ngayon, alam na natin ang kanilang mga hamon at mga inspirasyon. Paano natin maipagpapatuloy ang laban na ito? Una, magsimula sa sarili. Suriin natin ang ating mga paniniwala at siguraduhin na hindi tayo nag-aambag sa diskriminasyon kahit sa mga biro o sa senteng pakikitungo sa iba. Pangalawa, maging aktibo sa pagtuturo at pagbabahagi ng impormasyon. Kung may alam tayong mga batas o organisasyon na tumutulong sa kababaihan, ipasa natin ang kaalamang iyon sa iba. Sa ganitong paraan, mas marami tao ang magiging mulat at kikilos. At pangatlo, sama-samang kumilos bilang komunidad, dito laban ng isa o dalawang tao lang. Kapag nagtulungan tayo, mas magiging malakas ang boses ng mga kababayan at mas mabilis nating makamit ang pagbabago. Nakaka-inspire talaga ang mga kababaihan at ang kanilang mga kwento. Kaya paalala sa lahat, ang kababaihan ay hindi lamang taga-suporta, sila mismo ay haligi ng lipunan. Kung wala sila, hindi magiging buo ang ating mundo. Tama, ang pagpapakilala at pagbibigay halaga sa kanilang karapatan ay hindi lang para sa kababaihan, kundi para sa ikakabuti ng buong bansa. Kayo mga tagapakinig, maging bahagi tayo ng solusyon. Suportahan ng kababaihan, pakinggan ang kanilang mga boses at ipaglaban ang kanilang dignidad at kalayaan. Dahil tandaan natin, kapag pantay ang karapatan, mas malaya at mas masaya ang lipunan. Maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast, Babae, Karapatan at Kapangyarihan. Hanggang sa susunod na episode.